Oh, alam nyo, dito, masasabi ko talagang siguro hindi pare-parehas ang mga city. 'Di ba? Hindi pare-parehas ang Natrang, ang iba pang city kung saan humaharbat ang mga bakla. 'Di ba? Sandali nga. Doon tayo sa loob. Siyempre, dito tayo sa kabila. Ayan. Oh, diba? Diyan ako. MM ako dyan. Diyan ako na gano'n. Nag-edit. Ayan. Mula akong bagong sapatos. Saka damit. Gano'n. Dito tayo. Ayan, dito tayo. Suot ko ng agimat. Alam niyo, hindi naman sa itinadown ko yung sarili nating bansa o yung sariling atin. Di ba nga, may kantang ibigin mo ang Pilipinas, di ba? Pero ang napansin ko lang dito sa Vietnam, more on discipline talaga sila. Ano lang to ha, observation ko lang. Dito, ang mas nagkakalat, mga foreigners lang. May mga yung mga Vietnamese dito ni hindi sila, may mga Vietnamese, mga ilan nagtatapon ng nila, upos. Pero ilan lang ang napansin kong ganun. Ilan lang talaga sa paglalakad ko sa kalsada. Karamihan sa mga Vietnamese na nakikita ko talaga, disiplinado talagang ultimo yung mga pinagbalatan. May magbabalat ng pagkain, prutas, yung pinagkalat nilalagay sa bag. Disiplinado talaga. Tsaka kapag kinakausap si Dennis, siya in English, ako bina-Vietnamese. Hindi ko maintindihan. Yung pala, ang tingin nila sa akin, Vietnamese din. Tapos ngayon sasabihin ko, only English. Sasabihin, you're not Vietnamese. Because, yes, I'm not Vietnamese. I'm Filipino. Ngayon, napansin ko lang sa atin, ano kasi sila communism kasi sila. Sa atin, sa atin iba sa atin. Sa kanila kasi, yung government nila, mas nasusunod ang communism. Hindi ko alam kung paano ko yun ipapaliwanag sa inyo, pero sa mga nakakaintindi, bahala na kayo. Alam nyo yan. Ang pinakamadaling paliwanag ko sa communism, sila, sabay-sabay, sama-sama silang nagtatrabaho para sa lahat, hindi lang para sa isa. Kasi hodang mayaman ka o kasi hodang mahirap ka. Hindi ganon. Kapag sinabing communism, they work all together. Nagtatrabaho sila para tulungan ng isa't isa, ganon. Para linisin, ayusin, pagandahin yung bansa nila. Ganon. Ito na. Part 3 na to ha. Sa atin naman, sa Philippines, capitalism, government, work for themselves. No? Tinutulungan nila sarili nila para yumaman sila. Ganun sa atin. Hindi ko nila lahat, pero sayang talaga si Madam Miriam Defensor. Mga kaibigan ko nga, binoto yun.
ang binotong presidente, si Duterte. Pero ako binoto ko si Miriam Defensor. Diba? Karamihan sa mga sinabi niya, tama talaga siya. Sa bansa kasi natin, magtrabaho para sa iisang tao. No? Para payamanin ng sarili nila. Ang ano naman, ang communisms naman, hindi. Magtrabaho para sa lahat. Para sabay-sabay umasenso. Para sabay-sabay mapaganda yung bansa nila. Maayos yung bansa nila. Ganun. Hindi ko naman nalibot ang buong Vietnam. Pero sa sa mga na-research ko, mga harbaterang bakla, alam niya. Mga mami-mami, daddy-daddy, uncle, alam niyo yan. Alam niyo yan sa sarili niyo. Lalo na yung ibang bansa na napuntahan ninyo, alam niyo yan sa sarili niyo, mga harbaterang mami. Ibang-iba ang bansa natin. Napapansin ninyo, ang ganda ng bansa na to, ang ganda ng bansa na yan. No? China, communism, Cuba. Search nyo sa Google kung hindi kayo naniniwala sa akin. Kasi may mga nagsasabi, Chusera daw ako. Hindi naman natin sila masisisi. Anyway, back to topic. Sa atin kasi talaga, number 1 corrupt country in the world. Miriam Defensor. Number 1. Korekong. Tama talaga siya. Vietnamese, dito, tsaka sa China, na may research ko to hindi ka pwede maging corrupt. Kasi kapag naging corrupt ka, puto lang ulo mo. Ayun lang. Good night. Pahabol ko lang to. kasi gusto ko itong i-upload sa sa YouTube channel ko. Baka kasi maraming baka maraming hindi ba marami, kung marami, edi thankful kasi napag-uusapan ganun. Anyway, correct me if I'm wrong. Hindi ko naman sinasabing tama ang mga research ko. Hindi ko sinasabing ganun. Ang akin lang ay yung mga na-research ko. Yun yung mga nalaman ko about communisms and capitalisms. Ang pagkakaiba nila na katulad dito sa Vietnam, China, yung mga ganiyang bansa, no? Hindi ka pwedeng maging corrupt kasi the more na magiging corrupt ka, no, payayamanin mo sarili mo. Sa China, no, payayamanin mo sarili mo. The more na magiging mayaman kang tao, the more na magiging dangerous ang buhay mo. You should explain where your money came from, no? Kailangan kumpleto ang asset mo, ganun. Hindi katulad sa Philippines, no? Ipapangalan nila yung yaman nila sa ibang tao, sa mga yaya nila, 'di ba? Sa mga pinsan, sa mga kamag-anak, 'di ba? Talagang corrupt talaga. Pagpalagay natin, ang Pilipinas ay katulad sa Vietnam or China. Sigurado si Bong Revilla, okay, si Era Estrada. Sigurado na yan. Binitay. Ganun ang gagawin sa mga taong corrupt sa mga bansang communisms. Hindi ka pwedeng maging corrupt sa mga ganyang bansa. Kasi kailangan ang asset mo plakado. Ang pera mo talagang alam kahit bata. Alam nila kung ano ang asset mo sa buhay, kung saan nanggagaling ang pera mo. Bukod sa halimbawa, gobernador, 'di ba? Bukod sa posisyon mo, kailangan
nakasalen ang pera mo. Ganon. Hindi mo pwedeng itatago o gagawin sa... Hindi ko alam kung paano, pero yun lang ang na-research ko sa kanila kakapanood. Ayun lang ha. Good night for now.